Yan guys, good morning, good morning. Magluluto tayo ng bulanglang ng Ilocano dish. Yan guys, favorite namin ito ni Mike Unico Iho. Masarap to guys. Yes, yung tangkay kailangan natin tanggalan ng balat. Ayan. Tanggalin natin to guys. Itong mga tusok-tusok na to. Tapos yung pinaka niya sa loob tatanggalin din guys. Then pati balat guys. Ayan, kailangan natin tanggalan ng balat. Nung tumira ako dito sa Mindoro guys, isa ito sa mga naging paborito kong gulay. Hindi ko alam kung bakit, pero sarap na sarap ako guys. Meron siya sahog na pritong isda, kahit anong isda guys. Tapos meron siyang bagong. Ang sarap guys, promise. Pag natikman nyo ang mga luto ng Ilocano, iba-ibang klaseng luto, lalo sa gulay, masarap siya, promise. Magugustuhan nyo yung lasa. Kaiba nga lang yung makikita nyo sa sabaw, kulay brown. Pero dahil siya sa bagoong, kaya kulay brown yung kulay. Pero masarap siya, promise. Try nyo lutuin guys. Kung hindi nyo pa ito natikman, try nyo po. At siguradong magugustuhan yung lasa, promise. Kasi ako, lumaki ako sa Quezon province, sa Candelaria, Quezon. Hindi ko po natitikman ang ganitong klaseng luto ng pagkain. Pero nung natikman ko siya, hinanap-hanap ko na guys. Masarap naman siya. Talagang masustansya siya kasi purong gulay guys. Yun ang lahing pinagmulan ni Mike Unico Iho. Yung mga lolo't lola niya, Ilocano. Yun guys, update ko kayo mamaya kapag lulutuin ko na yung ating bulanglang. Yan guys, lagyan natin ng 3 ampalaya. Yan guys, lagyan natin ng 3 ampalaya para lalong masustansya. Ito yung tinatawag nilang ampalayang native o ampalayang bilog, ang tawag ng iba dito. Pero hindi naman siya bilog guys, pahaba siya, pero maliliit siya. Tanggalan natin ang buto. Tapos hiwain natin guys ng lang siya, na maliliit. Ngayon lang ako magluto guys ng bulanglang, lalagyan ko ng ampalaya. Favorite ko kasi ampalaya, konti lang naman siya. Tapos haluan natin ng saluyot, masustansyang saluyot. Ayan guys. Medyo mahal ngayon ang saluyot. Ito, isang tali nito, bali 30 pesos. Favorite din ng mga anak ko ito guys, lalo ng hubby. Favorite ni hubby ito. Sa kanya ko natutunan itong pagkain na ito guys. At hindi ko alam to, hindi ako kumakain nito. Pero napaka-sustansya pala nitong dahon na ito. Dahon ng saluyot. Isa siya sa mga gulay na
fiber. Ayan. Kaya buhat nung nalaman ko yun. Lagi na akong kumakain ito guys. Masustansya itong gulay na to guys, promise. Ayan guys, kailangan nating pilihan ng maayos kasi yung ibang dahon medyo tuyo na guys. Bali yung medyo talbos lang ang kukunin natin. Tuyo na guys yung iba, sobrang init siguro. Ayan, ito medyo okay pa to. Ayan guys, lagasan natin ng mabuti ang gulay. Ayan. Kailangan natin patuluan yung loob kasi minsan may mga nakatago sa loob ng bulaklak. Ayan guys, hugasan na ulit natin ang pangalawang hugas para sureness na malinis. Saluyot naman ang hugasan natin saka ampalaya. Itong ampalaya guys, para hindi siya ganun kapait, babad natin sa konting tubig na may asin. Babad natin siya ng konting tubig na may asin. Tapos itong dahon ng saluyot, kailangan natin itaktak ng mabuti guys. Kasi minsan may nakadikit na mga kulay green na uod. Panalo kami rito kapag tag-ulan. Hindi na kami bumibili ng mga saluyot. Pero syempre ngayon, summer, kung gusto mo maggulay, bibili ka ng mahal. Yun guys, ito na lang ating isasahog. Tinapa. Mas malinamnam to sa bulanglang. Konting tubig na may dinig na bawang. Isama na natin ang sahog na pa. Then pagkulo, ilagay natin ang bagong. Bagong guys. Then natin mulo para natin ili ang mga gulay. Ayan, kumulo na guys natin ang tuyo. Okay, sa luya, lagay na natin ang ampalaya. Yan guys, ilagay na natin ang bulaklak ng kalabasa. Ito na ang ating bulanglang na gulay. It's yummy. Yan guys, luto na ang ating gulay.